Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Te, tingnan mo tong foreigner na to, nauto ko. Oh, talaga? Bakit ngayon mo lang sinabing may mabibiktima na tayo? Nasaan ba para naman makilatis ko? Ipinakita ni Kelly sa nakatatanda niyang kapatid na babae ang larawan sa cellphone na biniktima niya, na lalaking may pagkabanyagang itim. Hindi naman makapaniwalang napatingin si Ate Carla sa nakababata niyang kapatid nang makajackpot siya sa isang foreigner na mayaman. Talaga? Lalandiin mo yan? Opo ate, gagayumahin ko pa nga po eh. Bahagyang hinampas ni Ate Carla sa braso ang mapagbirong kapatid. Loka ka Kelly, gagayumahin mo pa, hindi na kailangan yan, maganda ka naman eh, maapil pa. Hindi na natin gagamitan ng kulamang negro na yan. Mahuhumaling naman sa'yo yon sis, maski hindi mo pa ipainom sa kanyang gayuman natin. Promise, maniwala ka sa akin. Sapat na tong gandang ito na likha ng ating sining sa dilim. Pilit na napangiti si Kelly, pagak na napatawa. Trust naman ako sa beauty ko, te. Tsaka kitam, para akong nananalamin, no? Mahinang sinampal niya ang dalaga. Sira, ate mo pa rin ako, no? Oh, bakit? Masama na bang tumingin sa'yo, ate? Naaasiwa ako. Nagmana lang naman ako sa'yo, te. Kaya ako sinabing para akong nananalamin. Ayaw mo ba nun? Remember, may lahi tayong mga mangkukulam, sis. Hindi ito ang tunay nating mga itsura. Mahina ngunit nakakatakot ang tinig na paanas niya kay Kelly. Nakakalokang napangisi pa si Ate Carla sa kanyang nakababatang kapatid. Sa bagay nga, te. Diba, si nanay puro bukbok ang face. Nanahimik si Kelly sa pagpintas niya rito sa kanyang magulang. Kahit na, basta maganda tayo, ano ba? Huwag mo nang banggitin ng tungkol sa kulam-kulam na yan, ate ha. Baka bumalik sa dating puro tigidig tong face natin kung ano-anong lumalabas sa bibig mo. Sige na nga, sabi mo sis eh. Ay, teka, parang may tumatawag. Sagutin ko lang, te ha. Ay, baka yan ay negro mong nauto. Gora lang sis. Napatingin pa sa kanya si Kelly na bahagyang lumukot ang itsura. Ate, nangutya ka na naman. Naitirik na lamang ni Ate Carla ang mga mata. Tapos inutusan na lamang niyang damputin ng cellphone. Pabuntong hiningang dinampot nga ni Kelly ang nanginginig na aparato sa ibabaw ng kama nilang magkapatid. Sinagot niya ang tawag kahit hindi pa niya tinitignan kung sino ang nakarehistrong pangalan doon. Hello? Good morning, Miss Beautiful. Nabusesan kaagad yon ni Kelly. Siya nga yun nakausap niya sa WhatsApp nung nakaraang linggo na binigyan niya ng pansin upang mapalapit ang loob sa kanya. Nabighani kasi agad ang dayuhan sa dalaga sa ibinalandrang larawan sa isang naturang dating app site. Oh, it's you, Blackjack! I don't greet you good morning ha, because here in the Philippines is evening, so I greet you good evening. English Carabao naman ang sinagot ni Kelly, kaya narinig niya ang mahinang paghagikgik ng nakatatandang kapatid. Oh, no problem, Miss Beautiful. There's nothing to worry about. I would like to inform you that I'm about to fly to the Philippines so we can finally see each other, my love. Parehong nanlaki naman ang pares ng mga mata ng dalaga sa narinig niya. Napatingin pa si Kelly sa Ate Carla niya at di rin makapaniwala sa narinig. Naka-sound speaker kasi ang Android phone niya, kung kaya naman narinig niya yon ng malakas. Oh really, BJ? I'm so really excited to see you, my love! Dumila si Ate Carla na halata namang pinaplastik ng kapatid ang taga-ibang lahing na humaling sa kanyang ganda. Of course, I chose you over my wife, Kenya. So please be excited for me, my love. Sabay na nagkangisian ang dalawang magkapatid na babae sa kanilang masamang binabalak. See you, my love, BJ, here in the Philippines. I would love to. Bye! Pinindot na ni Kelly ang end call. Tawa naman sila ng tawa ng Ate Carla niya matapos ang naturang tawag sa negrong banyaga. Walang kaalam-alam si Blackjack na lolokohin lang siya ng babae pagkarating sa Pilipinas. Peperahan o di kaya huhut-hutan para makapanggancho. Ganun ang gawain ng magkapatid na babaeng mangkukulam na sina Kelly at Carla.
Gamit ang taglay nilang ganda na instrumento lamang ng kulam, nakapambibiktima sila ng mga kalalakihan na may asawa na o di kaya may nobya na upang manloko. Ginagawa yon ng magkapatid na Kala at Kelly dahil naloko rin ng kanilang ina noon ng isang gwapong lalaki buhat nang mamatay ang kanilang ama sa isang malagim na aksidente. Nasa murang edad pa lamang sila Kala at Kelly noon, 7 taong gulang. Umibig kasi ang ina nilang mangkukulam sa may itsurang lalaking yun bilang kapalit ng namayapa niyang asawa na akala ng kanyang ina ay mamahalin din siya pabalik. Ibinigay niya ang lahat ng pagmamahal, luho at maski ang sariling bahay. Ngunit sa huli, iniwan pa rin ng may itsurang lalaking yon ang kanilang ina. Dahil sa nangyari, nagpakamatay ang ina ng magkapatid. Natagpuan na lamang ng dalawa na nagbigti siya sa bodega nila. At nalaman nila na ang rason sa pagkamatay niya ay ang pag-ibig niya sa lalaking ibinigay ang buong pagmamahal niya. Ngunit niloko at iniwan din ang ina nila sa dulo. Maliban kasi sa bangkay ng nanay ng magkapatid na babae, natagpuan din nila ang isang liham tungkol doon. Humingi siya ng tawad sa mga anak dahil sa gagawing pagkitil ng buhay niya. Hindi na rin kasi niya kaya ang grabing sakit sa puso mula sa panloloko ng lalaking yun sa ginang, kaya sinukuan na lamang niya ang buhay kahit alam ng kanilang ina na maiiwan lamang sila. Upang maibsan ang sakit na dulot na ginawa sa kanilang ina ng lalaking yun, gumaganti sina Kala at Kelly sa mga lalaking may asawa o di kaya'y may iba ng karelasyon. Parang kambal na anay lang na sinisira ng magkapatid na babae ang relasyon ng iba, gamit na rin ang ipinamana sa kanilang kulam ng kanilang pumanaw na ina. Para magkaroon din ng dobleng benepisyo sa kanilang niloloko, humihingi rin sila ng salapi sa kanila. Nang hindi na nila kailangan ng lalaking pagtataksilan nila at nakakuha na ang magkapatid ng sapat na halaga sa kanya, basta-basta na lamang siyang iiwan sa ere. Pagkatapos ay magpapalit muli sila ng anyo upang makapambiktima ulit ng ibang kalalakihan. Ganon ang modus nila Kala at Kelly gamit ang pangungulam. Para sa magkapatid na babae, isang malaking katangahan na kinitil ng kanilang ina ang sarili niyang buhay dahil lamang sa isang lalaki. Kaya itinatak din sa isip ng magkapatid na hinding-hindi sila gagaya sa inutil na ina na nagpakatanga dahil lamang sa maling pag-ibig. Ang galing mo sis ha, mukhang successful ang pagpapanggap mo ha. Galak na pagbati ni Ate Kala kay Kelly. Ako pa bate? Para sa salapi, kayang-kaya natin silang linlangin. Baka nahuhulog ka na sa negrong yan ha. Sinasabi ko sa'yo Kelly, wag na wag mong tutularan ng ating ina. Paalala na may halong babala pa niya sa nakababatang kapatid. Ha? No way! Ayoko nga sa kanya te. Ayoko nga magkaanak ng itim no. Biglang nagbago ang damdamin ng dalagang mangkukulam. Sus, first time mo kayang mauuto. Ang BJ na negro na yan. Diyan pa lang sa lalaking yan baka pumalpak na ang plano natin kapag nagkataon. Tandaan mo Kelly, kailangan natin ng malaking salapi sa kanya. Tiba-tiba tayo dyan ha, mayaman yung nabingwit mo. Hindi ako ganong babae, te, no? At saka isa pa, hindi ko kailanman kalilimutan ng mga bata pa tayo nung namatay si nanay dahil lang sa isang lalaki. Siguro iniwan siya dahil pangit si nanay o baka dahil isa siyang mangkukulam. Napakasakit sa atin nun, te na mahusgahan bilang isang anak. Naapektuhan din tayo ng sobra kasi sa kanya tayo nang galing. Parang tinusok ng 1,000 karayom ng sabay-sabay ang may hating dibdib ni Kala nang mapansing nangingilid na sa luha ang mga mata ng kapatid. Kaagad niyang sinaway si Kelly sapagkat ayaw niyang nakikita siya ng ganoon. Huwag ka nang magdrama dyan sis, kaya nga ginagawa natin to diba para mabawasan ang sakit na nangyari kay nanay. Napasinghot muna si Kelly ng uhog bago sumagot na panaka-naka pa rin na humihikbi. Pero te, wala namang kasalanan yung taong lolokohin natin Ngayon ka pa ba nakonsensya? Ginagawa mo na nga masasanay ka rin. Heto ngang isang to, may asawa, madali ko ring mauuto. Mapapaibig ko rin tong parcel rider na to. Kutob ko, malapit na Bantay sarado lang kasi ang commander niya Napaka-pakialamera. Baka mapurnada pang magiging plano ko
ipinakita ni Ate Carla kay Kelly ang larawan na nasa gallery niya na papaibigin niya o tangkadin niyang lokohin. Te, may itsura din ha. Parang kahawig ng bida sa probinsyano, tsaka batang Quiapo. Sino ba yun? Naitirik ni Ate Carla ang kanyang mga mata. Si Coco Martin. Hayun, si Cardo Dalisay. Ikaw talaga, sis. Alam mo yung titulo ng teleserye pero hindi mo alam ang pangalan ng bida. Ikaw yata ang nagmana sa nanay natin na may pagkatanga eh. Grabe ka naman, te. Sorry naman, nakalimutan ko lang po talaga. Sus, palusot ka pa. Syunga ka lang talaga. O siya, kumain muna tayo bago tayo mangahas. Sumalubong naman ang magkabilang kilay ni Kelly sa huling sinabi ng ate niya. Mangahas? Oo, magiging ahas. Aahasin naman natin sila, hindi ba? Kasi si BJ may asawa. Yung binibiktima ko din may asawa. Kaya aahasin natin sila. Ngayon naiintindihan ko nate. Para tayong ahas na nililingkis sila at pinupuluputan ng leeg nila para makuha natin ang ating gusto. Kumurba ng nakakaloko ang labi ni Ate Carla. Oo naman, at para makuha din nila ang gusto nila sa atin. Ibang nagagawa nating tukso sa mga kalalakihan. Tutuklawin natin sila na parang ahas, nang sa gayon mabiktima natin sila ng ating mga kamandag. Kahit hindi na sumagot si Kelly, pakiramdam niya na sang-ayon din sa kanya ang nakababatang kapatid. Pareho silang naggantihan ng may ibig na ipakahulugang tingin sa isa't isa. Yun na ang umpisa ng masama nilang binabalak sa mga aahasin nilang asawa at may nobya. Nang sumunod na linggo, nakipag-eyeball nga si Kelly kay Blackjack na nagmula pa sa bansang Amerika. Sa isang kilalang mall sa lungsod ng Pasay, nakipagkita ang dalaga sa nakilala niya online na banyaga. Hindi naman nahirapan si Kelly matagpuan si Blackjack. Pagkakita pa lang sa dalaga ng foreigner, umatake na si Blackjack upang sugurin siya ng halik at yakap. Imbis na sumugod din siya, tinakbuhan niya, dahilan upang magtaka ang dayuhan. Hey, Miss Beautiful, my loving Kelly, it's me, BJ. Hey, why are you running away? Please come back. Nakihalubilo si Kelly sa nagkukumpulang mga tao at doon nagtago ng sa gayon hindi na siya mahanap ni Blackjack. Hey, Kelly, please come back. Wait for me. Napangiwi ang dalaga at nag-usal ng dasal na sana hindi siya mahanap ng foreigner na yon. Biglang nabahagang buntot niya na harapin ang nakausap niya sa isang dating app site. Hindi niya mawari sa sarili kung itutuloy ang balak na makipag-usap sa kanya. Pakiramdam niya ay tila mapang-abuso ang itim na banyaga. Nakahinga ng maluwag si Kelly. Sa wakas ay nakatakas na rin siya kay Blackjack. Uuwi na lang siguro ako. Sasabihin ko kay ate na hindi ko na itutuloy ang pakikipagrelasyon ko kay Blackjack. Hindi ko pala kaya. Lalabas na sanang dalaga sa malaking mall na yon nang marinig niya ang boses ng kanyang Ate Carla sa puno ng kanyang tenga. Kelly, ituloy mo ang pakikipagrelasyon mo sa negrong yon. Tumingala naman si Kelly at hinanap ang boses. Hanggang sa napagtanto agad ng dalaga na ginagamit pala ng Ate Carla niya ang kapangyarihang itim para makausap siya sa pamamagitan ng isip. Ate, ano to? Pinakialaman mo na naman ang librong itim ni nanay? Di ba sinabi ko naman sa'yo ate, sabay nating gagamitin yan? Gusto ko lang malaman kung anong gagawin mo ngayon. At tama nga ako ng hinala. Hindi ka katulad ko, no? Masyado kang mahina para manloko ng mga lalaki. Nang makalabas na si Kelly sa mall na yon, gumilid muna siya at nagtungo sa matataas na halaman. Tinabla na siya ng hiya dahil pinagtitinginan na siya ng mga taong laman ng mall dahil kusang bumubukas ang kanyang bibig na wala namang kinakausap. Pinagkamalan pa siyang may sira sa ulo. Ate, napatunayan ko nang magkaiba nga tayo. Ngayong nararanasan ko na ang ginagawa mo sa ating kapwa, uurong na ako sa ating plano. Hindi pwede, Kelly. Hindi ako makakapayag. Ako ang ate mo, ang nakatatanda mong kapatid. Sa ayaw man o sa gusto mo, susunod ka sa akin. Maliwanag? Napakagat sa pang-ibabang labi si Kelly, dulot sa inis sa kanyang nakatatandang kapatid. Sasagot na sana siya nang marinig ang pamilyar na boses ng negrong taga-ibang bansa.
Oh, you're here, my loving Kelly. Napabaligwas ng lingon ng dalaga na halatang gulat ang itsura sa biglaang pagsulpot ng tinatakasan niyang banyaga. Hindi niya akalaing natagpuan kaagad siya noon kahit sa pinakatagu-tagong lugar na yon ng pinakamalaking pamilihan. Napamura patuloy si Kelly sa isip nang wala sa oras. Nalintikan na! Ikaw nang bahala sa kanya, sis. Kaya mo na yan. Malakas na narinig ni Kelly sa puno ng kanyang tenga ang hagik-gik ng kapatid na tila tawa ng isang batikang mangkukulam. Ikaw ang may kagagawa nito, ano ate? Kaya ako nahanap ng foreigner na to eh. Ginamit mo ang kapangyarihan ng librong itim para matagpuan ako, no? May galit sa tono ng boses ng dalaga. Oh, nagbibintang ka agad eh. Pinakamamahal kong kapatid. Masama yan. Di ba nga mabuti kang tao? Masama ang magbintang nang wala namang ebidensya. Hindi na kailangan ng katibayan, ate. Dahil kitang-kita ko sa mga mata ni BJ ang patunay na kontrolado mo siya. Tinitigan ni Kelly ang mga mata ng itim na banyaga. Kitang-kita niya na sinakop ng dilim ang pares ng mga mata ni Blackjack. Itim na itim yun, habang nakakalokong nakangiti na mas lalong nagpatindig sa kanyang mga balahibo sa buo niyang katawan. Pawiin mo nang malakas na kulam na pagkontrol mo sa katawan ni BJ, ate. Ako nang bahala sa kanya. Paano ako makakasigurong lalandiin mo siya, Aber? Basta ate, ako nang bahala. Maawa ka sa kanya. Maawa ka rin sa sarili mo, te. Baka manumbalik ka sa dati mong itsura kapag ipinagpatuloy mong gamitin yung mataas na uri ng engkantasyon mo sa kanya. Giit ni Kelly sa kanyang nakatatandang kapatid. Sumunod ka na lang sa akin. Landiin mo ang negrong yan kung ayaw mo kong mapahamak. Napalitan naman ang pag-aalala sa boses ng dalaga. Ate naman, wag naman sanang Gawin mo na lang. Sinapo niya ang dibdib matapos ang pag-uusap nilang magkapatid sa isip. Dumako ang paningin niya sa mga mata ng foreigner na si Blackjack. Dahan-dahan ay nabubura na yung dilim nito sa pares ng mga mata. Hanggang sa nanumbalik na siya sa katinuan na tinanggal na ng kanyang ate ang pagkontrol sa kanya. Oh, my beautiful lady, you're here. So, how I came up here? What happened? Pinaskil naman ni Kelly ang isang matamis na ngiti sa lalaking una niyang katagpo. Never mind of that, BJ. The important thing is I'm here now. I'm with you. We'll be together from now on. I'm the happiest man alive in this world because I met you, Kelly, my love. Tangkang hahalik na sana si Blackjack kay Kelly nang agad siyang umiwas sa kanya. Bahagyang napangiwi ang dalaga at masuka-suka sa pagnguso sa kanya ng dayuhang nakarelasyon lamang niya sa isang dating online site. Not now, BJ. Huh? But why, Kelly? I'm your boyfriend now. I divorced my spouse because I chose you. But why won't you let me kiss you? Napatigil si Kelly bago niya sinagot ang banyagang itim. I'm not ready yet, BJ. What? Bumakas ang gulat at galit sa itsura ng negro. Naramdaman naman yun ni Kelly kaya binawi niya ang sagot kay Blackjack. Oh, I'm sorry, BJ. Not that what I mean. I'm a virgin. Agad na napalitan ang reaksyon niya sa kanyang sinagot. So, you haven't experienced the... Yes! Pinutol niya ang susunod na sasabihin niya. Can you teach me in a bed? Malawak na napangiti si Blackjack. Of course! I'll go with you, but where? I know a nearby and well-known motel here. I will teach you how to play, Kelly, my love. Play our pure and passionate love. Wala nang nagawa si Kelly kundi sumama sa dayuhang itim na yon. Kinakabahan man pero kailangan niyang gawin yon upang hindi niya mabigo ang nakatatandang kapatid. Pagkarating sa motel, nag-arkila na ang dalawa ng kwarto. Sagot lahat ni Blackjack ang mga gastusin. Basta para sa foreigner na yon, matuloy lamang ang pinakaaasam nilang pagniniig na dalawa. Ikinandado na ni Blackjack ang kwartong yon kung saan sila lamang dalawa ng dalaga. Napalunok ng laway si Kelly nang mag-alis ng saplot ang naturang banyaga.
Kitang-kita ng dalawang mata niya ang pangangatawan niyang may mga buhok sa dibdib hanggang tiyan, mabalbo ng dayuhan, kaya mas lalo lang siyang nailang sa lalaki. Sabik na sabik pa ang negrong ilabas ang batuta niya, ngunit pinigilan niya kaagad yun. Wait! Hindi na naibaba ni Blackjack ang zipper niya sa pantalon. Huh? But Kelly, we already have discussed this. I know, but… But what? Isang mapusok at mapagkunwaring ngiti ang pinakita niya kay BJ. I will do that for you. Can I? Tuwang-tuwang napatango ang mahalay na negrong dayuhan. Yes, please, baby. Lumapit si Kelly kay Blackjack. Ipinaubaya naman ng banyaga sa kanya ang pagbaba ng zipper niya. Nang tuluyan na niyang ibinaba ang zipper, kasabay ng pagbaba ng pantalon ng naka-eyeball na dayuhan, ang pagdaklot din niya sa ari ng marahas na paraan. Dahil sa gulat ni Blackjack, napahiyaw ito ng sobrang lakas. Ouch, Kelly, no! Please, let go of my… Ah! Napahalakhak ang dalaga ngunit hindi pa rin ito binibitawan ng manoy ni Blackjack. Ganito ang mangyayari sa inyong hindi makontento. Mas mariin na pinigapan ni Kelly ang ari ng negro. Manghiyak-ngiyak na si Blackjack na nagpapalaho sa sobrang sakit. Soundproof naman yung silid na ni-reserve nilang dalawa dahil isa yung pampribadong motel. Kung kaya sinadyang hindi maririnig ang sino mang naghahoneymoon na mag-asawa o magkasintahang uungol o hihiyaw habang nagniniig. Oh, my balls! Oh, please, Kelly, let go of me! Ah! Never! Kayong mga lalaking hindi naging tapat sa inyong mga asawa, nababagay lang sa inyo ito, no? Nagsumigaw si Blackjack. Halos matanggal na ang ngalangala ng negro sa sobrang sakit ng pagkakapiga ni Kelly sa bataan niya. I'm sorry, Kelly. I'll never do it again. Please, I'm begging you, let go of me. I'm going back to my wife, Kenya. I'm going back to America. Please, please. Oh, no. Pagaw na tumawang dalaga bago marahas na binitawan ng manoy ng naturang banyaga. Hinang-hina at nanlalambot naman na napahiga si Blackjack at sinapo ang nasaktang ari. Hingal na hingal siyang dumaloy ang luha sa mga mata. You fooled me! I hate you! Punong-puno ng disgusto ang mga mata niya pagkasambit sa kanya. Huh? You hate? So I hate you too, you horny! Isang malakas na sampal ang pinadapo ni Kelly sa mukha ni Blackjack. Sinabunutan pa niya yun at saka pinatitigan niya mata sa mata. Bumuka ang bibig ni Kelly. Inuumpisahan na niya ang engkantasyon upang kontrolin ang pag-iisip niya. Mula sa lumalabas sa bibig ng dalaga sa Latin niyang salita, parang sumirko ang paningin ni Blackjack. Di kalaunan, bigla siyang nawalan ng ulirat. Umalis si Kelly sa pagkakadagan sa hubad na itim na dayuhan, tsaka niya dinuraan sa muka. Hindi mo na maaalalang nangyaring ito pagkagising mo. Hindi mo na rin maaalala kung sino ako. Ang tanging maaalala mo lamang ay yung pinakamamahal na asawang niloko mo. Iniwan mo nang dahil lang sa akin. Bago siya umalis sa motel ay kinuha ni Kelly ang mga dolyares na salapi ni Blackjack sa bag. Tiba-tiba pa nang may mga mamahalin din siyang relo doon. Dinekwat din niya ang credit card niya na naglalaman ng 100,000 piso. Nang makasiguradong ubos na, nalustay na niya ang mga pera ng negro, agaran na siyang sumibat. Nakahinga ng maluwag si Kelly pagkasakay niya sa pinara niyang taxi. Dumiretso siya kaagad sa kanyang ate na nasa kondominium. Oh, you're here, my dear sister. How are you? Salubong ni Ate Kala sa nakababatang kapatid na Kelly na kararating pa lamang galing sa panloloko sa Amerikanong sunog. Huwag mo nga akong ma-English dyan, ate. Nangaasar ka pa dyan eh. Oh, bakit? Anong problema? Hindi na tuloy niya napigilan ng malakas na pagtawa sa pangaasar niya sa kapatid. Akala ko ba English spokening dollar ka na ngayon? Kumusta nga? Hayun, kamunti ka nang sumirit ang dugo ko sa ilong sa pakikipag-usap sa sunog na yon. Di ka na nasanay. Nasa na yung mga nakulimbat mo kay sunog?
Agad na nilahad ni Ate Kala ang kanyang palad. Ayos ka rin no? Oh, bakit? May parte ko dyan Nasaan? Bilis na. Napaismid na lamang si Kelly, tsaka inilabas sa bag niya ang samot-saring dolyares na ninakaw niya kay Blackjack. Tiyempo tayo nito Ang galing mo, Kelly. Oh, eto pa. 5 makikinang na kulay ginto naman na relo ang sinunod niyang inilabas. Ang gara! Nakakainggit ka, sis. Makakabili na tayo nito ng mamahaling sasakyan. Tig-isa tayo. Ngayon, nagampanan ko na ang parte ko kay Blackjack. Ikaw naman ate, sino ba yung binibiktima mo? Bumuntong hininga si Kala. Nasabi ko na nga sa'yo to, diba? Yung parcel rider nga. Ay oo, yung kahawig ni Coco Martin. Pero ate, magkakapera ba tayo sa kanya gaya ni BJ? Di ba nga, yung bibiktimahin lang natin yung mayayaman? Napailing siya ng ulo. Hindi tayo magkakapera sa kanya, pero babaero kasi yan. Kailangan ko lang turuan siya ng leksyon. So, niloloko nga lang talaga niya yung asawa niya? I hate that. Baka lapirutin ko lang din ang manoy niya gaya kay Sunog. Ako nang bahala sa kanya. Niloko niya ako nung high school kami dahil sa puro bukbok ang mukha ko noon. Ngayon may alam na tayo na itim na kapangyarihan at nagamit na natin ito upang gumanda tayo. Panahon naman para gamitin ko tong kagandahan ko upang makapaghiganti sa kanya. Kuryosong napatingin si Kelly sa kanya. Ex mo pala siya, te? Malamig na sinagot niya ang kapatid. Oo, aakitin ko siya at sisiguraduhin kong kamumuhian siya ng asawa niya. Nagkatinginan ng magkapatid na may ibig ipakahulugan sa isa't isa. Ilang sandali pa, nagkangisian ang 2 dalaga. Bahagyang may umumbok na tigyawat sa pisngi ni Kala at Kelly pero hindi rin nagtagal naglaho rin yun na parang bula. Nagagamit na kasi nila ang kanya-kanyang kapangyarihang itim sa kanilang binibiktimang kalalakihan. Tingin mo sis, anong pwede kong orderin dito? Di beauty products. Loka, may beauty product na tayo no? Napakamot sa bunbunan si Kelly. Ay, oo nga pala. Gamit ang black magic natin. Alam ko na kung ano yung i-add to cart ko. Heto na lang yung relo. Maagap din namang natanggap yon ng seller. Nang mga sumunod na araw, ipinadala na ng seller yung relo na kinash on delivery ni Kala. Tumawag siya mismo sa agency para yung rider mismo ang ma-assign sa kanilang lugar para ipadala ang kanyang item. Tagumpay naman siya sa kanyang pinlano dahil ang pangalang Zorro Likwanan ang rider na naka-assign para ipadala ang kanyang parcel order. Ngayong araw na yon sis, excited na akong makilala si X. Good luck ate! Ilang beses mo nang ginagawa ang pangmomodus sa mga kalalakihan, kaya kaya mo na yung ex mo. Bandang hapon, pasadong 4:00 ay may bumusinang motor sa tapat ng kondo. Sumilip si Kala sa ibaba. Bumaba ang dalaga na may pagmamadali pero may pag-iingat pa rin. Pinagbuksan niya ang parcel rider na yon. Kayo po ba si Miss Calia San Agustin? Tinanggal ng motorcycle rider ang helmet niya. Nakilala niya agad ang mukha niya. Hinding-hindi pa rin siya nagbabago. May itsura nga siya pero para kay Kala, mukha pa rin siyang manloloko at babaero. Sumilay ang ngiting napaka-plastic sa mga labi ng dalaga. Yes, ako nga. Nice to meet you po ma'am. Picturean ko lang po. Bali, 1584 po ang item. Natameme ang lalaki nang sa pag-angat ng ulo niya sa kanya para siyang nagyelo na nakatunghay sa kanyang nakabibighaning itsura. Magkano nga po ulit, kuya? Ikaw ba? Magkano ka? Parang na-hypnotize ang parcel rider. Lumitaw ang mapuputing ngipin ni Kala sa banat na yun ng lalaking nakamotor. Mahina siyang napahagik-gik. Hindi mo na ako mabibili, kuya. Nabili mo na ako noon, natikman. Pero matapos mapagsawaan, tinapon mo na lang ako ng basta-basta. Wala na akong quality sa'yo dahil may asawa ka na. Napailing ang lalaki sa sinabing yun ni Kala. Para bagang may pinaghuhugutan siya sa mga lumalabas sa kanyang bibig. Anong sinabi mo, miss? Kilala mo ba ako?
Hindi. Sabi ko kuya, babayaran ko na ang item. Magkano nga ulit? 1,584 pesos ba? Napakamot sa ulo ang rider. Tumingin ulit siya sa Android phone at chinek ang amount ng item na pinagdideliveran niya. Yes po, ma'am. Sige, sandali lang ha. Pumasok siya saglit sa may kondo. Kinuha niya ang kanyang wallet. Naglabas siya ng 1,000 papel, 500 pisong papel, 50 at puro mamisong barya. Inabot niya yun sa kuyang rider na ex niya. Mabibilang mo na ba yan, kuya? Pasensya na kung puro mamiso ha. Yan lang kasi ang meron ako eh. Yes po, ma'am. Di ko na po bibilangin pala. May tiwala naman po ako sa'yo eh. Bumulong naman ng nakakakilabot si Kala sa hangin. Talaga? Sa magaganda ka lang nagtitiwala? Alam ba ito ng asawa mo? Ma'am, ano pong sinasabi niyo? Maang-maanga na nagpalinga-linga si Kala. Ano? May sinasabi ba ako? Napapilig ulit ng ulo ang lalaki. Wala nga siguro ako narinig. Baka sa pagod ko lang ito. Gusto mo magpahinga ka muna sa loob? Hindi po pwede, ma'am. Marami pa akong kailangan pag-delivera ng mga item eh. Kailangan ko po talaga magmadali. Tanggi ng motoristang rider. Huwag mo nang alalahanin yun. Ako nang bahala sa'yo. Dodoblehin ko ang kita mo dyan. Kung gusto mo, triplehin ko pa eh. Basta ang importante, makapagpahinga ka muna. Tara na. Tila nakumbinsi naman ang lalaki kay Kala. Sabay na silang pumasok na dalawa sa kondo. Nakabuntot lang ang rider sa kanya, papanhik sa magiging kwarto ng dalawa. Ang gara naman po ng kondo nyo. Sa inyo po ba ito, ma'am? Yes, gusto mo sa'yo na lang to? Talaga po, ma'am? Yabang ko, no? Binibiro lang kita. Sayang po, ma'am. Sana totoo na lang po yung biro ninyo. Oo nga pala, ma'am. Hindi pa pala ako nakakapagpakilala. Ako nga po pala si… Zoro, ikaw si Zoro Likwanan. Paano niyo po ako nakilala? Malamang, ikaw ang naka-assign na rider sa akin eh. Makikita ko kagad yon sa shipping information. Malakas na nasapo ni Zoro ang noo. Oo nga pala. Bakit di ko naisip yon? Malamang wala ka na sa katinuan. Nasa bahagi ka na ng aking kapangyarihan. Ano po yun, ma'am? May sinasabi po kayo? Wala. Ba't ang hilig niyong bumulong, ma'am? Wala nga akong sinasabi, Zoro. Ito naman, oh. Nandito na tayo. Dito ka na muna pansamantala sa aking silid. Pinapasok na ni Kala ang kanyang dating kasintahang may asawa ng si Zoro. Nakakaya naman po, ma'am. Alis na lang po ako. Baka hinahanap na rin po ako ng commander ko eh. Hindi yan, huwag kang mahiya. Mag-enjoy ka lang dito, mag-relax. Nood ka lang ng TV, Netflix kung gusto mo pa. Tapos kapag may gusto kang kainin, nasa ref lang ha. Punong-puno ang ref namin. Feel at home ka lang. Pinaupo ni Kala sa malambot na couch si Zoro. Kusang dinahandahan naman niyang tinanggal ang kanyang jacket. Hayan, para hindi ka mainitan. Baka kasi naiinitan ka na eh. O kung gusto mo naman, mas lalo ka pang mag-init. Napakagatlabi si Zoro nang dumako ang mga mata niya sa hiwa ng kanyang dibdib. Hindi ko nga ba alam itong nararamdaman ko eh. Para bang mas lalo akong nag-iinit? Tumingin si Kala sa leeg ng lalaki. Kapansin-pansin ang paggalaw ng Adam's apple niya. Napapalunok siya ng laway. Para bang may kumukulo sa katawan niya na hindi niya malaman. Gustong-gusto na ni Zoro mailabas ang pagkulong yun. Nag-iinit ako. Kailangan kong ilabas to. Otomatikong hinubad ng lalaki ang sando niya. Sapatos, medyas, pantalon at natitirang saplot. Kinagat ni Zoro ang pang-ibabang labi. Tila ba natakam siya sa nakahandang putahe sa harapan niya. Sa alindog ni Kala, tiyak mapapaakit niya ang kahit na sinong kalalakihan. Maghunos dili ka, Zoro. Akong bahala sa'yo. Sinunggaban ni Kala ng halik ang labi ni Zoro. Marubdob yun kung kaya hindi nanigas ang buong katawan ng lalaki. Hindi siya makapalag dahil pinuluputan na ng ahas ang lalaki.
Naramdaman ng dalaga na tila may tumusok sa kanyang puwetan. Kaagad na napatingala si Kala sa pagkabigla. Pero di kalaunan, napaungol siya habang nakangiti. Dahil sa kasabikan, kinagat niya ang leeg ni Zoro. Naghumiyaw sa sakit ang lalaki pero hindi yun nakahadlang upang ipagpatuloy ang kanilang pagniniig. Habang nakasalang ang dalawa sa mainit nilang sagupaan, may isang tao palang panayang kuha ng litrato sa dalawa. Ayan, tama yan ate. Nice shot! Matapos ang kalahating oras ng pagniniig ni Nakala at Zoro, hingal na napaupo ang dalawa. Tinanong pa niya ang lalaki kung nag-enjoy siya. Sumagot naman siya ng pahiyaw. Di naman kalaunan, nakatulog si Zoro. Doon naman nakakuha ng pagkakataon ng dalaga na bulungan ng lalaki. Ginamitan niya ng engkantasyon upang makalimutan ang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Nagawa mo ba yung pinapagawa ko sa'yo, sis? Tanong ni Kala kay Kelly habang sinusuot ang kanyang hinubad na spaghetti dress. Oo naman po ate, ang dami kong nakuhang litrato oh. Ang ganda pa ng shot nyo dyan oh. Yan ang ipadadala natin sa misis niya para magkasira ang dalawang mag-asawa. Ganun ba ate? Tumango-tango si Ate Kala. Oo, gusto kong makapaghiganti sa lalaking yan. Pero ate, anong gagawin natin sa kanya? Ang himbing-himbing ng tulog oh. Hahayaan ba natin siya na ganyan? Nahubot-hubad? Tinapunan niya ng masamang tingin si Zoro. Tulungan mo ko, dadalhin natin siya sa Tagong Eskinita. Ha? Ano ate? Dadalhin natin siya doon? Pababayaan natin? Oo. Pero ate, parang sumusobra na yata tayo. Bakit? Nakukonsensya ka na ba, Kelly? Matalim na tinignan niya sa mga mata si Kelly. Napayuko naman ang dalaga. Hindi niya kayang makipagsukatan ng tingin sa nakatatandang kapatid. Hindi naman po sa ganun, te. Sorry. Tulungan mo na lang ako. Walang imik na binuhat ng dalawa ang hubot-hubad na katawan ni Zoro. Mainam naman na madaling araw na yun kaya walang nakakapansin sa paglagay nila sa natutulog na katawan ng lalaki sa Tagong Eskinita. Matapos nun, bumalik na ulit sila sa kondominium na magkapatid upang maisakatuparan ang sunod nilang plano na pagpapadala ng malalaswang larawan sa asawa ni Zoro. Para namang hindi nagugustuhan ni Kelly ang ginagawa nilang mag-ate. Ate, sigurado naman pagkatapos nito titigil na tayo sa panloloko ng mga lalaki. Sabi ko na nga ba nakukonsensya ka na no? Tigilan na po natin to, te. Kelly, ginagawa natin ito para kay nanay. Pero sapat na po siguro yun para gumanti. Napakarami na po tayo ng... Malakas na hinampas ni Kala ang ibabaw ng lamesa. Nagsilaglaga ng mga boteng naglalaman ng iba't ibang kulay na likido na ginagamit nila sa panggagayuma at pangungulam. Napuno ang buong bahay na yun ng mga nabasag na bote. Napaawang ng bibig si Kelly. Kung ayaw mo, ako na lang mag-isa. Teka ate, kung titigil tayo, parang walang saysay ang kamatayan ni nanay. Kailangan magbayad ng mga lalaking yan na babaero, mga manloloko at hindi makontento. Parang punyal na tumama sa dibdib ni Kelly ang mga mata ng dalaga sa kanya. Napakasama ng tingin niya sa nakababatang kapatid. Tila ba kumukontra na siya sa kanya bilang ate. Ang ibig ko lang pong sabihin ate, sana naman po matapos na to. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ito Habang buhay na lang ba tayong maghihiganti sa mga kalalakihan? Hanggat may mga lalaking hindi nakukontento, kailanman hinding-hindi tayo titigil. Biglang sumama ang panahon ng mga sandaling yun. Dumilim, kumulog at kumidlat. Tila nakikisang-ayon ang kalangitan sa nararamdaman ni Kala. Sumunod ka na lang sa akin bilang ate mo, Kelly. Kung hindi, kamumuhian kita. Hindi lang yon, isusumpa pa kita. Naglakad palabas si Kala habang naiwang nakanganga pa rin si Kelly. Sumubsob na lamang ang dalaga sa lamesa at sinabunutan ng sariling buhok. Paano na to? Paano ko mapipigilan si ate sa ginagawa niya? Ayoko na tong ginagawa niya Tay, Nay,
Patawarin mo po kami kung puro paghihiganti na lamang ang laman ng puso namin ni Ate Carla. Hindi na po namin alam ang aming ginagawa. Napaiyak si Kelly dahil litong-lito na siya sa sarili. Sumasakit na rin ang kanyang dibdib sa hindi niya malamang dahilan. Napatingin ang dalaga sa harap ng salamin. Hinaplos niya ang kanyang maamong muka. Hindi ikaw to. Nagtatago ka lang sa mukhang ito para hindi ka mahusgahan ng masama ng mga tao. Kelly, hindi ikaw to. Hindi. Patuloy na rumagasa ang luha sa kanyang mga mata. Kalat na yun sa kanyang muka. Ilang saglit pa, nabura ang kagandahan sa mga luha ni Kelly at napalitan yon sa dati niyang kaanyuan na puro tigyawat. Tinubuan yun ng sandamakmak na maliliit na pigsa na hindi kandalaga sa sarili. Lumayo siya sa salamin at nahintakutan. Hindi! Ayoko! Huwag mong ibalik sa dati ang mukha ko! Huwag! Nanlaki ang mga mata niya ng pakatitigan ng salamin at mapalitan ang bukbok niyang muka sa isang pamilyar na muka ng kaniyang Ate Carla. Tumawa na parang bruha si Ate Carla niya. Gusto mo ba na maging ganyan ang itsura mo? Gusto mo, ha? Wag, ate! Ayoko! Ayoko! Napabaligwas ng bangon si Kelly mula sa isang masamang panaginip. Bangungot lang pala. Hingal na napatingin siya sa katabi sa kanyang kapatid na malakas na humihilik. Akala ko, pumangit na naman ako eh. Hindi na ako makakapayag na bumalik sa pagiging pangit. Tutulungan ko na lang si ate sa pambibiktima niya sa mga lalaki. Dahil sa masamang panaginip na yon, hindi na kumontra pa si Kelly sa gusto ng nakatatandang kapatid. Sinunod na lamang ng dalaga ang kanyang ate kahit labag sa kalooban niya. Laking tuwa naman ni Ate Carla na itutuloy na niya ang balak na pambibiktima sa mga kalalakihan upang maging instrumento ng kalabagan sa ika-6 na utos ng Diyos, ang magsilbing anay sa relasyon ng iba. Mabuti at nagbago na yung isip mo, Kelly. Sabi ko na nga ba hinding-hindi mo ako matitiis. Siyempre, ate po kita Tsaka magkapatid po tayo. Wala pong iwanan para sa mabuti man o kahit sa masama. Di bale, aanihin din naman natin ito bandang huli. Baka nga tayo pa ang magsilbing bayani ng mga kababaihan dahil sa ginagawa nating ito Bayani ng mga linta at ahas kamo. May sinasabi ka? Wala ate. Nagmana lang naman ako sa iyo na mahilig din bumulong. Pilit nang initian niya ang nakatatandang kapatid. Bumubulong lang naman tayo para magsambit ng kung anumang orasyon. O siya, tulungan mo na lang ako ditong gumawa ng langis. Para saan po ba yan, te? Langis ito para sa mga lalaking lolokohin natin. Isang haplos mo lang nito sa kanyang likuran, tiyak na mag-iinit siya at hahanap-hanapin niya ang mga haplos ng kamay mo. Napatango ang dalaga. Eksperto na talaga ang kanyang ate sa paggawa ng ganung uri ng itim na salamangka. Gawa ng nasa nakatatandang kapatid ang itim na libro ng kanilang pumanaw na ina. Pag-aralan mo ito ha, ganito lang ang gagawin mo. Tinuruan nga siya ng kanyang Ate Carla sa paggawa ng langis. Dahil madali din naman siyang natuto, ginamit niya rin yon sa ibang mga kalalakihan upang mahumaling sa kanya. Lumipas lamang ang 3 buwan, mahigit na 5 lalaki na ang kanyang nabiktima sa kanyang alindog at magandang pagmumuka. Bonus na lamang na may langis siya upang makasiping ang kanyang mga nabibingwit na lalaki upang sirain ito sa mata ng mga nakarelasyon niya. Ate, guess what? Limpak-limpak na naman ang salapi natin today. Bit-bit ni Kelly ang isang attache case na naglalaman ng libu-libong salapi. Binuksan yon ng kanyang Ate Carla. Nagniningning ang kanyang mga mata na tumambad nga sa kanyang mga dolyares na salapi. Mukhang mas marami pa to kaysa sa nauna mong negrong dayuhan na nabiktima. Nilanghap pa ng dalaga ang mga perang papel. Of course, te. Leader ba naman ng mga sindikato ang nabiktima ko, no? Nadoble ang mga pares ng mga mata ni Carla. Bigla itong binundol ng kaba. Talaga? Baka naman... Don't worry, te. Nilasing ko naman siya ng mga halik ko ginamit mo yung kulay berdeng langis? Nagtaas baba ang ulo ng dalaga. Magaling.
Ikaw naman ate, kumusta? Heto, naghahanap ako ng posibleng lalaki na pwede kong ahasin. Kaso wala akong makita sa social media sis eh. Tulungan kita ate. Hindi, kaya ko na to. Mabuti pa, lumabas ka na lang muna ng kondo. Tiyakin mo na ibahin mo ang itsura mo ngayon ha. Baka umaaligid yung mga bantay ng sindikatong naloko mo. Ikaw talaga. Sorry naman te, magandang isda yung nahuli. Isang malaking isda. Lumabas na si Kelly para maglakad-lakad at lumanghap ng sariwang hangin. Sobrang stress ang dinaranas niya dahil sa pressure na rin ng kanyang ate na humanap ng aahasing lalaki. Hindi ko na alam kung papatawarin pa ako ng Diyos sa mga ginagawa ko. Pero para kay ate, sasamahan ko siya hanggang dulo. Bayaan na kung sa impyerno ako pupulutin. Basta kasama si ate. Nasa kalagitnaan ng kanyang pagmumuni-muni, may narinig siyang sit-sit sa kanyang likuran. Tila ba inagaw ang kanyang atensyon ng kung sino mang taong yon. Bumalikwas siya ng lingon, subalit wala siyang nakitang kahit ano. Sino ba yan? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo ah. Lumabas ka na. Kung ayaw mong kulamin, ipadampot kita sa pulis. Labas na! Dahil sa pagbabanta niyang yun, takot at nakataas ang dalawang kamay na lumabas ang isang matipunong lalaki na may gwapong itsura sa tagong iskenita. Heto na po Binibini. Susuko na po. Sorry kung naagaw ko ang pansin mo. Tumawa-tawang lumapit sa kanya ang lalaki, kasabay naman ang kanyang pag-urong. Huwag kang lalapit! Sinasabi ko sa'yo, tatawag ako ng pulis! 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 Teka. Hindi ako masamang tao. Wala naman ako masamang intensyon sa'yo. Bakit mo nga ako sinusundan? Stalker ba kita ha? Paano kung sabihin ko sa'yong oo? Di kakasuhan kita. Napakamot naman sa nangangating bunbunan ng lalaki. Kasalanan na bang magka-interes sa isang pinakamagandang babaeng nakita ko sa tanang buhay ko? At ipapakulong mo ko dahil dun? Nagtaas baba ng salit-salita ng kaliwat kanang kilay niya. Huminga siya ng maluwag. Ibinaba naman ng lalaki ang dalawa niyang kamay. By the way, my name is Puraw. And you, what's your name? Naglahad ng kamay ang nagpakilalang si Puraw. Tinignan siya ni Kelly mula ulo hanggang paa. Sa pakiwari ng dalaga ay batak na batak siya sa gym. Pumuputok ang suot niyang magkabilang manggas dahil sa mabukol niyang braso. Kahawig din ni Puraw si Paulo Avellino at tamang-tama na secret crush din ng dalaga ang naturang artistang yun. Malugod na kinamayan din ni Kelly si Puraw. My name is Kelly. Pilit ang pagkakangiti niya sa lalaki. Hindi niya alam kung bakit tila binundol ng kaba ang dalaga, pero may halong kilig sa buong sistema nang tinanggap niya ang kamay ni Puraw. Unang beses niya kasing makaramdam ng kakaiba na hindi niya malaman sa mahigit 5 lalaki na rin na kanyang niloko. Nang kumalas sa pagkakamay ang dalawa, bahagyang nalukot ang itsura ni Kelly dahil sa dismaya. Malambot kasi ang palad niya, tipong ayaw na niyang bitiwan. By the way, Kelly, are you single? Direktang tanong niya sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Kelly sa biglaang pagtatanong ng bago pa lang niyang kakilalang lalaki. Napailingan dalaga. Fresh pa ako, no? Oh, you're fresh. Nice to hear that. How about you? You're fresh. Are you single? Mabilis na napapilig ng ulo ang binata. Oh, you're taken? No, I'm single. But why you're shaking head? You fool? No, Kelly. Kasi naman, English tayo ng English eh. Nano-nosebleed na ako. Tumawa ng malakas si Kelly. Hindi yun pilit. Natural yun. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa tuwing tumatawa siya, nahahawa siya sa pagtawang yun. Hindi niya tuloy matukoy kung nagsasabi siya ng totoo na wala pa siyang jowa o asawa. Baka naman nagsisinungaling lang para makapambabae na gaya niya. Kinakabahan tuloy siya sa puntong yun. Just kidding. Pero saan ka ba nakatira ngayon? Saka magagabi na, bakit nandito ka pa rin sa labas? Napakadelikado. Napakaraming masasamang loob na naglipa na dito.
Ayos lang naman ako, Puraw. Huwag mo akong alalahanin. Nagpapahangin lang ako. Gusto ko lang magpatanggal ng stress. Alam mo na. Bakit? Ano bang problema mo ngayon? Pwede mo namang i-share sa akin eh. Mapagkakatiwalaan ba kita? Ngayon pa nga lang tayo nagkakilala. Sa mukha kong ito na may pagka-artistahin, hindi ka naniniwala? Sumalubong ang kilay ni Kelly na binalingan niya si Puraw. Mapanukso ang pagkakangiti niya kaya agad na natanggal ang lukot niya sa muka. Bumuntong hininga ang dalaga bago niya ikinuwento ang lahat. Nais niya rin kasing mailabas ang nasa dibdib niya nang sa gayon mabawasan kahit papaano ang dinadala niya sa mangkukulam na kapatid. Sige, ganito. Ipinahayag ni Kelly ang lahat tungkol sa kanya at sa kanyang ate, maski sa kanyang ina at ama na lahi sila ng mangkukulam. Wala na siya sa sarili kahit mabuko siya dahil gusto lamang niyang makapag-open up nang sa gayon gumaan ang kanyang pakiramdam. Hindi niya alam kung anong meron kay Puraw na kakikilala pa lang niya. Pero para kay Kelly, mapagkakatiwalaan siya dahil napakagaan ang pakiramdam niya sa kanya. Ibig sabihin, mga mangkukulam kayo? Ganun? Tapos nambibiktima ka ng mga kalalakihan? Tama ba? Nakayuko pero mahinang tumugon si Kelly na may pagsang-ayon. Tapos kaya ninyo ginagawa itong magkapatid dahil gusto nyong maghigante para sa nanay nyo? Oo, pero Puraw, ayoko na. Hindi na ako makikinig sa ate ko. Huli na yung leader ng sindikatong inakit ko. Hindi ko na kaya. Sumubsob siya sa matipunong dibdib ni Puraw. Hindi yun inaasahan ng binata pero nagpaubaya na lamang siya upang ilabas ang sama ng loob niya sa nakatatandang kapatid. Puraw, tulungan mo ko. Hindi ko na kaya yung pinagagawa ni ate. Ayoko nang mangulam para makasira sa ibang relasyon. Naiintindihan kita. Hinahaplos ni Puraw ang kanyang likuran upang mapatahan. Dahil sa mahal na mahal mo ang kapatid mo, ginagawa mo yun kahit labag sa kautusan ng Diyos. Napaangat ng ulo si Kelly na nagkalat ang luha sa mga mata. Pinunasan niya ang mga luha sa kanyang muka. Bigla siyang tinablan ng hiya kay Puraw. Ay, sorry. Gusto ko lang kasing ilabas tong saloobin ko eh. Hindi ka ba natakot sa nalaman mo na isa akong mangkukulam? Humihikbing tanong ng dalaga sa binata. Nagkamot muli si Puraw sa likuran ng ulo. Hindi naman. Ha? Bakit? Nag-angat ng ulo ang lalaki at saka pinakatitigan siya sa mapupungay na mga mata. Dahil alam ko na may mabuti kang puso. Ganun ba? Bahagyang namula ang magkabilang pisngi. Ngayon nalaman mo na napangit ako. Lalayaan mo na ba ako? Sinugod siya ng halik ni Puraw sa labi. Hindi yun inaasahan ng dalaga kung kaya't napamulagat siya. Itinulak siya ng bahagya at nasa po ang bibig. Tingin mo ba lalayuan pa kita ngayong nahalika na kita? Umangat ang labi ng binata na animoy nakakaloko. Bakit mo ginawa yun sa akin, Puraw? Hindi mo pa ba halata, Kelly? Type kita. Gusto kita. Kung mamarapatin mo, pwede ba akong manligaw sa'yo? Pangako, hinding-hindi kita huhusgahan. Mamahalin kita ngayon, bukas at magpakailanman. Itinaas pa niya ang kanang kamay bilang panunumpa, habang ang kanang kamay naman niya ay nasa dibdib. Para bagang may naglalarong paru-paro sa tiyan ng dalaga, hindi kaagad siya nakasagot. Tila ba may pagkailang pero kilig sa kanyang sistema. Ano, Kelly? Sasagutin mo na ba ako? Sige ka, baka magsisi ka. Oo! Malakas na sambit ng dalaga sabay sa paulit sa bibig. Talaga? Tama ba itong narinig ko? Sinasagot mo na ako? Yes! Woo! Sinasagot na ako ni Kelly! Nahihiyang sinaway ni Kelly si Puraw. Binalot na kasi ng dilim ang buong paligid at baka nakakabulahaw pa ang binata sa mga natutulog sa bahay-bahay na yon. Hoy! Shh! Ano ba, Puraw? Manahimik ka nga. Akala ko ba ligaw pa lang? Hindi pa kita sinasagot, ano ba? Tumigil ka nga. Ha? Ano? Ligaw pa lang ba? Sorry naman. Excited lang. Doon din naman kasi papunta yun eh.
Kapwa tuloy nagtawanan ng dalawa. Sinamahan ni Puraw si Kelly ng gabing yun hanggang sumapit ang 12:00. Tuwing papalubog naman ang araw ay nakikipagkita siya sa naturang binata para makipagkwentuhan. Kapag umaga, nambibiktima siya ng mga kalalakihan base sa utos ng kanyang ate Kala. Layunin na sisirain niya ang mga magkakarelasyon bilang kabit. Naisip na rin ni Kelly na lokohin si Puraw, pero sa kabilang banda may parte sa puso't isipan niya na huwag ituloy ang binabalak dahil bukod sa alam na niya ang tungkol sa kanya at sa kanyang pamilya, napamahal na rin siya sa kanya. Sobrang bait ni Puraw at mukhang mapagkakatiwalaan. Nasisiguro din niyang wala siyang ibang karelasyon maliban sa kanya. Kaya naman naging safe haven niya ang naturang binata. Puraw? Kasalukuyan nilang tinatanaw ang papalubog na sikat ng araw. Magka-holding hands pa silang dalawa. Napatingin naman si Puraw sa kanya ng maladkit nang tinawag niya. Bakit ganyan ka makatingin? O bakit? Masama ba? Hindi naman, Puraw. Gusto ko nga na ganyan mo ko tignan eh. Jesus, ang sabihin mo, gusto mo lang talaga ako. Ikaw nga dyan ang unang nagtapat eh. O sige na, mahal. Ikaw na panalo. Bakit nga pala? Nag-umpisang mamula ang magkabilang pisngi ni Kelly bago niya sabihin ang nilalaman ng kanyang damdamin sa lalaking pinakamamahal. Salamat nga pala ah. Ha? Para saan? Sa lahat. Kasi hindi mo ko hinusgahan tsaka nagtitiwala ka lagi sa akin. O bakit? Lulukuhin mo ba ako gaya ng mga nabibiktima mong lalaki? Uy, loyal kaya ako. Bakit ikaw? Lulukuhin mo ko? Maski naman ako loyal. Chuchu, siguraduhin mo lang kung ayaw mong makatikim ka sa akin ng kulam. Dumikit si Puraw kay Kelly upang magtama ang kanilang balat sa isa't isa. Huwag mo na akong kulamin. Ulamin mo na lang. Susme, naghanap ka lang ng makaka-rhyme sa kukulamin. Sus! Bakit? Masarap naman ako Di ba? Natikman mo na ako. 2 beses pa nga eh. Hay naku Puraw, wag mo nang ipaalala. Baka gusto mo ng round 3. Oh, ayos! Kahit round 4, 5, 6 hanggang 10, yaka sa akin yan. Tumayo si Puraw at binuhat si Kelly. Hoy, ano ba? Ibaba mo nga ako. Hindi, maghahani muna tayo. Hala, agad-agad? Hindi pa nga tayo kasalano, umayos ka nga. Gusto ko na kasing magkaroon ng prinsipe at prinsesa nating dalawa. Ano ba? Ibaba mo muna ako. May kiliti ako sa tagiliran eh. Sinunod naman ni Puraw ang dalaga. Pinagpag niya ang puwetan niya na may mga nalagas na damo dito at saka hinarap ang nobyo. Kailan mo ba ako mabibigyan ng prinsipe at prinsesa? Nasasabik na talaga ako, love eh. Tsaka na, ipapakilala muna kita kay ate bago mangyari yan. Ha? Bakit mo pa ako ipapakilala? Di ba bawal kang magkanobyo na gaya ko? Hindi pwede yun. Magagalit lang sa akin ang ate mo. Kinamumuhian nga niya ang tulad kong lalaki. Kasi di ba yung nangyari sa nanay niyo? Napatigil si Kelly. Hindi ka naman manloloko di ba? Tsaka mahal mo din ako. Kaya wag ka nang matakot dyan. Gusto ko rin kasing makilala mong natitira ko na lang pamilya sa buhay. Pwede ba? Malalim na napaisip naman ang binata. Di kalaunan, napatango siya. Sige, payag na ako. Bukas na bukas din, ipapakilala kita kay Ate Kala. Mahigpit na niyakap niya ang karelasyon. Gumanti rin ang pagkakayakap si Puraw, ngunit may pag-aalangan. Umuwing napakasaya tuloy noon ni Kelly sa kondominium nilang mag-ate. Kakausapin niya rin sana ang nakatatandang kapatid tungkol sa kanyang naging karelasyon, subalit maagang natulog ang kanyang Ate Kala. Simula nang maging nobyo ni Kelly si Puraw, hindi pa alam ng Ate Kala niya ang tungkol sa kanilang dalawa. Wala kasi siyang tsansa na maikwento itong lihim na pag-iibigan ng binata dahil naging abala din ng dalaga sa pagbibilang ng mga salapi. Dagdag pa sa pangamba niya na baka kapag umamin siya tungkol sa kanilang dalawa ni Puraw,
Igigiit ng ate Kala niya na lokohin ng binata. Bagay na ayaw niyang gawin sa kanya dahil nahulog at napamahal na rin siya kay Puraw. Sa huli, nagdesisyon na lang tuloy si Kelly na matulog. Hayaan mo ate, bukas po, susurpresahin na lang kita na ipakilala ko sa iyo si Puraw, ang lalaking hindi ako hinusgahan at minahal ako ng totoo, sa kabila ng mangkukulam tayo. Di balet iba siya sa mga lalaking nakilala ko na sa huli niloko ko. Humalik siya sa noo ng kapatid. Niyakap niya at tumigil din naman sa kahihilik si Kala. Pasado 9:00 na ng umaga nang nagising si Kelly. Napasarap din kasi masyado ang tulog niya. Naalimpungatan siyang bumangon sa higaan at namalayang wala na sa tabi niya ang kanyang ate Kala. Hala, nasa na si ate? Kinusot-kusot pa niya ang mga mata niya. Tumingin siya sa bintana. Sobrang liwanag na pala ng mga sandaling yun. Sambako lang kanyang pagmumuka kung kaya inayos niya munang sarili bago nagpa siyang lumabas sa kondo. Hindi niya kasi mahanap sa loob nun ang kanyang ate Kala. Nakakapagtaka, lagi naman tuwing magigising ako, madadatnan ko na lang siyang gumagawa ng langis sa silid niya. Bakit bigla na lang siyang wala ngayon? Sinubukan niya pang kontakin ng dalaga. Subalit out of coverage area ang cellphone niya. Nasaan na kaya si ate? Pinag-aalala mo ko Hanggang sa may pumitik na ideya sa kanya. Alam ko na. Ginamit niya ang location tag o parang GPS kung saan matatagpuan ang Android phone ng kanyang nakatatandang kapatid na kanyang bitbit. Di kalaunan, gumana yon. May red point sa Google Map kung saan naroroon ang kanyang ate. Sinundan niya yon hanggang sa maging pamilyar kay Kelly ang lugar na yon. Nilibot niya pa ang buong paligid. Teka, ito yung lugar kung saan kami palaging nagtatagpo ni Puraw Dito pa namin tinatanaw yung papalubog na sikat ng araw kapag maggagabi na. Hindi kaya… Naitutop ni Kelly ang kanyang bibig. Kaagad niyang tinunto ng talampas. Natagpuan nga niya ron si Kala at Puraw na nag-uusap. Kailangan na nating magtaan ng dalawa, Kala. Ha? Bakit? Hindi mo pa nga nakikilala ang kapatid ko Itatanan mo na kagad ako? Kailangan pa ba yun? Ang importante sa ngayon, nag-iibigan tayong dalawa. Hayaan mo na yung kapatid mo. Marami naman na siyang pera Mamumuhay tayo ng payapa na tayong dalawa lang. Malayo sa lungsod na ito. Pero Puraw, si Kelly ang… Shh! Malaki na ang kapatid mo. Iwan na natin si Kelly. Napakuyom ng kamao sa galit si Kelly nang marinig niya ang balak ni Puraw sa kanyang nakatatandang kapatid. Tumindi din ang galit niya nang malaman niyang pinaglalaruan lang ng lalaking yun ang puso nilang dalawang mag-ate. Hindi ko kayang iwan ang kapatid ko. Kaya mo kung ako ang pipiliin mo. Talaga ba, Puraw? Parang bombang sumabog naman ang paglitaw ni Kelly mula sa likuran ng matabang puno. Hayop ka! Sis, anong ginagawa mo dito? Pinukulan ni Kelly ng matalim na tingin si Puraw bago sa kanyang ate Kala. Ate, yung taong yan! Umalis na tayo dito, Kala! Hinatak ng binata palayo ang nakatatandang kapatid sa kanya. Huwag kang sumama sa kanya, ate! Manlolokong lalaking yan! Dinuro niya pa si Puraw. Napatigil naman si Kala na pilit pa ring hinahatak ng binata. Teka Puraw, makikinig ako sa kapatid ko. Huwag kang maniwala sa kanya, Kala. Sinungaling ang… Ikaw ang sinungaling! Pinutol niya ang sunod-sunod na sasabihin ng binata. Ano ba sis? Hindi kita maintindihan. Hindi ko kayo maintindihang dalawa Magkakilala ba kayo? Oo! Halos magkasabay na sambit ni Kelly at Puraw. Marahang tumingin na may pag-aalangan si ate Kala niya sa binata. Kilala mo ang kapatid ko? Ipapakilala pa lang kita sa kanya. Oo ate, at ipapakilala rin sana kita sa kanya. Tila biglang nawala naman ng kulay noon si Puraw na hindi alam kung ano ang gagawin. Ano bang ibig sabihin nito? Oo ate, tama nga ang iniisip mo. Yung lalaking yan, pinagsabay tayong dalawa. Hindi na napigilan ng kanyang nakatatandang kapatid na sampalin si Puraw. Hayop ka? Manloloko!
Pumaling pakaliwa ang muka ni Puraw. Bumakat ang palad ni Kala sa kanang pisngi niya. Kaagad yung namula. Saglit, magpapaliwanag ako. Isang malutong din ang pinalasap ni Kelly sa binata. Pumaling naman pakana ng muka niya at bumakat ang palad ng dalaga sa kaliwa niyang pisngi. Hayan, pinantay ko na! Parang tuod sa kinatatayuan doon si Puraw. Nasa harapan ng binata ang 2 ahas na pinaglaruan niya ang mga puso upang lokohin din silang dalawa. May balak pa nga siyang pag-awayin ng 2 ahas na sumira sa ibang magkarelasyon. Subalit nabigo siya dahil maaga siyang nabuking. Pinagkatiwalaan kita, Puraw, pero anong ginawa mo? Ginago mo kaming 2 ng ate ko. Hinding-hindi kita mapapatawad. Mas lalo na ako. Papatayin ka namin. Sabay pa sanang dadaluhungin ng magkapatid ang mapanlinlang na itinuring nilang agila nang ikumpas ni Puraw ang mga kamay at pinahinto silang 2. Sa hindi malamang dahilan, biglang nanigas si Kala at Kelly sa kinatatayuan. Hindi man lang sila makagalaw. Para silang naistatwa, lalo na nang pakatitigan sila sa kanilang mga mata. Pulang-pula ang pares na mga mata ni Puraw na animoy kontrolado ang buo nilang sistema. Anong ginawa mo sa amin? Hindi maaari. Isa ka ring mangkukulam? Humalakhak ng nakakakilabot si Puraw. Mabuti at napagtanto nyo ring magkapatid. Mga tanga! Ibinabana niya ang 2 kamay. Tinangka naman nila Kala at Kelling tumakas sa itim na kapangyarihan ng binata. Subalit hindi pa rin nila nagawa. Pakawalan mo kami! Hayop ka! Hindi ako tanga na kagaya yung magkapatid. Sino ka bang talaga ha? Bakit mo ginagawa to sa aming 2? Binalingan niya ng nakakakilabot na tingin sa kulay dugo nitong mga mata ang magkapatid. Wala lang. Gusto ko lang kayong paglaro ang magkapatid. At saka malas-malasan nga naman yung 2. Nagmana kayo sa inyong ina na mga tanga! Dahil sa narinig ni Kala at Kelly sa binatang yun, biglang umalsang dugo nila patungo sa kanilang ulo. Anong ibig mong sabihin? Kilala mong nanay namin? Ate, siya ang nang-iwan kay nanay. Ang lalaking yan ang dahilan kung bakit nagpakamatay si nanay. Pagsisiwalat ni Kelly sa nakatatanda niyang kapatid. Muli ulit naglabas ng makapanindig balahibong paghalakhak si Puraw. Yan, tama yan. Mainam naman at ginagamit nyo na ang kukutin yung 2. Akala ko susunod kayo sa yapak niya eh. Na isang utu-uto, tanga at madaling maloko. Napakawalang puso mo. Bakit mo ginawa sa nanay namin yon ha? Anong ginawa niyang kasalanan sa'yo? Minahal ka lang naman niya. Umibig siya sa'yo simula nang mawala si tatay. Pero anong ginawa mo? Basta-basta mo na lang siyang iniwan. Pinaasa mo siya. Dahil sa'yo, dahil sa kagagawan mo, kaya kami naghihiganting magkapatid sa mga lalaki. Dahil sa'yo, nakasira pa kami ng ibang relasyon. Naging mga parang mga peste kami sa lipunan dahil sa galit at paghihiganti namin sa'yo. Hindi na napigil ng magkapatid ang bugso ng damdamin. Nagpadala na sila sa emosyon. Galit, awa sa sarili, maski pagluluksa sa pangungulila sa kanilang ina. Habang si Puraw nanatili pa ring nakangisi, hindi man lang siya tinatabla ng awa sa 2. Tapos ano? Pareho kayong magkapatid na umibig din sa akin? Kung hindi ba naman kayo ipinanganak na estupida, mga madaling magpaloko? Nanloloko na nga lang kayo, nakuha pa kayong lokohin ng isang mangkukulam lang na gaya ko? O ano, best actor na ba ako nito ha? Napaibig ko kayong 2. Pero bakit nga? Bakit mo ginawa sa amin to? Bakit? Sa pasigaw at pagalit na tanong na yun ni Kala ay pumikit si Puraw. Sa pagdilat nito, bumalik na din sa dati ang pares ng mga mata niya. Parehong naigupo ng panghihina ang magkapatid. Sumalampak silang 2 sa damuhan na halos sumubsob na ang mukha nila sa lupa. Ikukwento ko sa inyong lahat kung bakit ko niloko ang nanay nyo. Kahit nangihina ang magkapatid, seryoso nilang pinakinggan ang panig ni Puraw. Tatapatin ko na kayong magkapatid.
Unang-una sa lahat, hindi ko ito tunay na anyo. Nagkatinginan sina Kala at Kelly sa isiniwalat ng binata. Sabay na napatanungan dalawa sa isa't isa at sabay ding bumaling kay Puraw, ang lalaking manloloko ng taon. Oo, hindi ito ang tunay kong anyo. Gaya nyo, nagkukubli din ako sa totoo kong pagmumukha. Hinawakan ni Puraw ng buo ang itsura niya. Napaangat ang ulo ng magkapatid na dalaga. Gulat na gulat sila nang masilayan ng tunay na kaanyuan ng lalaking iisa nilang inibig. Animoy napinsala ang itsura ni Puraw. Baluktot kasi ang pagmumukha niya. Deform o sadyang lukot. Baku-baku din ang mga sirang ngipin. Halos lumuwa din ang dalawang mata niya sa di nila malamang dahilan. Bukod pa doon, nakadapa din ang ilong niya na hindi magugustuhan ng ibang mga kababaihan. Halos napangiwi ang magkapatid na dalaga sa totoong itsura ni Puraw. Ngayon nakita nyo ng dalawang magkapatid ang tunay na mukha ko. Ano? Nagbago ba ang pagtingin nyo sa akin? Nagbago na ba ang nararamdaman nyo sa akin? Palibasa, kagaya lang kayo ng inyong ina. Mga tumitingin sa panlabas na anyo ng isang tao. Nagsimula nang maglabas ng saloobin ng binatang pinagkaita ng magandang itsura. High school ako nung makilala ko si Kalidad, ang inyong ina. Magkaklase kami noon. Pareho din kaming pinipintasan dahil sa pangit naming itsurang dalawa. Ang totoo nga niyan, higit nga ako na mas pangit kay Kalidad. Kumpara sa kanya, talagang napinsala ng todo ang aking pagmumukha. May himig na inggit nitong pahayag sa magkapatid. Hindi ko nga alam kung bakit ako pinanganak dito sa mundo. Kung bibigyan lang din ako ng pangit na mukha. Akala ko wala nang kwenta ang buhay ko noong mga panahong yun. Maraming beses na pinili ko magpakamatay pero hindi maaari dahil may pangarap din ako noong mga panahong yun. Hanggang sa nakilala ko nga si Kalidad. Pareho kaming laman ng pamimintas noong panahon namin yun. Dahil nga pareho kaming hindi biniyayaan ng magandang mukha. Naging karamay ko siya. Naging matalik pa nga kami magkaibigan. Kasi kagaya niya, may alam din ako sa pangungulam. Pareho din kasing batikang mangkukulam ang lolo't lola namin. Kaso yun nga, dahil sa malalim namin pagkakaibigan ni Kalidad noon, nahulog na rin ako sa kanya. Ipinagtapat ko kay Kalidad na mahal ko siya. Pero anong ginawa niya? Pinagtabuyan niya ako. Ilang beses ako nakiusap sa kanya na bigyan niya ako ng tsansa para mahalin siya. Kaso kaibigan lang daw ang turing niya sa akin. Sa huli iniwan niya ako matapos naming makapagtapos ng high school. Nagpapadala pa rin ako ng mga liham sa kanya para kausapin niya ako. Kahit na ibalik na lang sa dati yung pagiging magkaibigan naming dalawa. Pero... Humagulgol sa pag-iyak si Puraw. Nakatanggap lang ako ng liham pabalik sa kanya na wag ko na raw siyang guguluhin pa. Kasi may asawa na siya. Tatay niyo yun. Ang pinaka hindi ko pa makalimutan sa kanya. Yung salitang pinandidirian niya ako. Ayaw na daw niya ako makita pang muli. Tapos pinagsisisihan na daw niyang nakilala niya ako. Alam niyo ba kung gaano kasakit yun? Ha? Malakas na sininghala ng binata ang magkapatid na ikinaangat ng magkabila nilang balikat. Pinunasan ni Puraw ang nagkalat na luha sa mukha niya tapos sinipat ng masamang tingin sina Kelly at Kala na natameme sa ipinahayag niya. Kaya yun, nang malaman kong patay na ang ama niyo, nagpanggap akong ganito ang itsura ko. Ikinumpas niya ang kanang kamay sa kabuuan ng mukha niya at bumalik sa dating anyo na kahawig ng artistang si Paolo Avellino. Ginamit ko ng pagkakataon upang mapaibig si Kalidad sa peke kong itsura na likalang ng aking itim na mahika. At ayun, nagtagumpay ako. Hetong inanyong tumitingin sa panlabas lang na anyo, nahulog sa akin. O diba? Napakagaling. Nang iwan ko, nagpakamatay. Kundi ba naman aanga-anga si Kalidad eh. Matapos magkwento ni Puraw sa nakaraan niya ng kanilang ina, maririnig ang paghinga ng magkapatid sa isa't isa. Ramdam nila ang magkahalong tensyon.
Pumalik naman ang kulay dugong mga mata ng binata na nagsasambit na pala ng maikling kataga upang manipulahin sila. Lumalim ang tono ng boses ng binata. Ngayong nalaman nyo na ang nakaraan namin ng inyong ina, panahon naman na siguro upang sumama kayo sa kanya. Pare-pareho lang kayo, mga mapanghusga! Gamit ang kanan at kaliwang kamay, pinaangat ni Puraw sina Kelly at Kala sa ere. Napansin ni Kelly na hindi na siya makahinga. Sinasakal na pala sila sa leeg. Para bang may nakaipit na kung anong mahigpit sa leeg nilang dalawa ng kanyang ate na hindi nila nakikita. Puraw! Bitawan mo kami! Pakawalan mo na kami, ano ba? Mas itinaas sa ere ni Puraw ang magkapatid. Lagpas na sa taas ng puno. Namumula ang buong mukha ni na Kelly at Kala. Mukhang tanggap na nila ang kanilang kamatayan sa kamay ng mapanlinlang na si Puraw, ang pumatay din sa puso ng kanilang inang si Kalidad. Ano? May gusto ba kayo sabihin magkapatid sa akin bago ko kayo patayin? Pabor naman sa inyo, di ba? Dahil miss na miss nyo na rin ang inyong inang pangit na nga mukha. Pangit pa ang ugali! Para bang piniga ng todo ang lieg ni Nakala at Kelly. Halos sasabog na talaga ang ulo nila. Kitang-kita kasi ng magkapatid, nagigil ang kamay ng mabagsik na mangkukulam na si Puraw. Ate, gusto ko lang sabihin sa'yo na mahal kita. Mahal na mahal din kita, bunso. Patawad kung pinipuwersa kitang lokohin ang mga kalalakihan. Nadamay ka pa sa kasalanan ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo, ate. Para sa akin, ginawa mo lang to para kay nanay. Kung ito na ang huli, kapatid, pinagsisisihan ko na ang lahat. Mapupugto na ang hininga ng dalawang dalaga. Mas lumalim naman ang pagkakangiti ni Puraw at pinatindi ang itim nitong kapangyarihan. Nakikita nila sa ibaba ang pag-usok ng kulay itim ng buong katawan ng binata. Nag-init sina Kala at Kelly. Para bang napapaso sila't nasusunog. Humiyaw sila sa sobrang sakit. Hindi kalaunan, nakaramdam din sila ng kaginhawahan nang may parang bumulong sa kanila na pamilyar pero malamig na tinig. Nay? Pinapalakas ang loob ng magkapatid. Nanggagaling man sa kailaliman ng hukay ang boses nito, ngunit sapat na yun upang labanan ng manlolokong binata. Biglang lumuwag ang leeg ng dalawang dalagang mangkukulam. Nakatingala pa rin si Puraw pero hindi na siya nakangiti. Napuno ang pagtataka sa itsura niya dahil hindi niya malaman kung bakit tila hindi na gumagana yung engkantasyon sa magkapatid. Anong nangyayari? Bakit nakakaramdam ako ng mabigat sa dibdib ko? Anong... Napabalikwas ng lingon si Puraw. Binulaga siya ng multo ni Kalidad. Dinaluhong siya ng multong ginang, subalit tumagos lang ito sa katawan ng mangkukulam. Nakaramdam ng panghihina ang binata. Hindi naman naglaon, napalingon siya ng may kung anong enerhiya na patungo dito. Nagsasambit na pala ng makapangyarihang Latin si Nakala at Kelly. May nabubuong puting liwanag sa kamay ng dalawang dalaga. Palaki yon ang palaki, hanggang sa bitiwan nila yon patungo sa mangkukulam na si Puraw. Para sa aming ina! At para sa aming dalawang magkapatid na niloko mo! Hetong sayo! Hiya! Hindi yun inaasahan ni Puraw. Tangkang iiwas sana siya sa malaking enerhiya na pinakawalan ng magkapatid, ngunit huli na. Natamaan na siya ng malaking puting liwanag. Hindi! Ah! Tumilapo ng magkapatid sa malayo matapos ang pagsabog na yon. Sa pagwawakas ni Puraw na tuluyan ng naging abo, ang pagwawakas na rin ng pambibiktima ng magkapatid na sina Kala at Kelly sa mga kalalakihan. Tumayo ang dalawa at pinagpag ang suot nilang kamiseta. Nagkatinginan ng dalawa sa isa't isa. Tawa sila ng tawa nang walang humpay sa kani-kanilang itsura. Pangit ka na ulit, sis! Oo nga, te. Pangit ka na rin. Hagalpakan lang sila ng tawang dalawa. Matapos kasi ang tagpong yun at pakikipagsagupa sa mabagsik na mangkukulam na si Puraw, isang malaking aral ang natutunan ng magkapatid. Iyon ay kung paano makontento sa ibinigay na itsura sa kanila ng Panginoon.
Tuluyan na silang magbabagong dalawa. Babawi sina Kala at Kelly sa mga niloko nilang lalaki. Babalikan nila ang mga lalaking yun upang hindi lokohin muli at maging mga kabit nila kundi para humingi ng tawad. Matapos nilang magawa yun, papasukin naman nila ang simbahan. Magkukumpisa lang magkapatid sa pari at ipagtatapat na nilabag nila ang isa sa utos ng Diyos. Ang dalawang ahas dati ay mababalatan na upang magbago, hindi upang maging ahas ulit, kundi mga kalapati na handang magbahagi ng kapayapaan sa lahat. 2 taon na ang nakalilipas, ang magkapatid na sina Kala at Kelly ay tuluyan nang naging madre. Naway nagustuhan nyo at kinapulutan ng aral ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.